Wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Nanindigan si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega na walang basehan ng reklamo na layong ilihis ang atensyon ng publiko sa mga tunay na issue tulad ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon din ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang timing sa reklamo at iginiit na handa silang ipaliwanag ang naging proseso sa pagpasa ng national budget. Unang-una, we welcome it kasi handa naman natin na ipaliwanag lahat na nangyari sa budget process at wala naman tayong tinatago dahil alam naman natin na naging legal ang proseso na ipinatupad. Kung titignan lang natin yung timing, medyo nakakapagtaka kung bakit sila magpa-file ng isang kaso ngayon. Ang totoong issue po ngayon ay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun ang pag-usapan natin at yun ang tutukan natin. Ganon ba yun? Congressman J.J. Suarez? Ganon ba ang gusto mo? Itong issue patungkol sa sinampang kaso laban kay Speaker Romualdez, kay Saldico, kay Dalipi, ay hindi dapat pag-usapan. Bakit? Bakit naman? Sabi mo, bakit ngayon sinampa? Kailan ba dapat isampa? Next year? After 2 years? After 5 years? Kasi itong issue ito patungkol sa BICAM, mga blanco na BICAM report, in-expose first week ng January. After 1 month, nagsampa ng kaso. So yan ba ay questionable para sa'yo? So kailan dapat? After 10 years? Tanong natin. Kasi kini-question mo bakit ngayon lang? O bakit ngayon? Bakit kayo nagsampa ng kaso? Sasabihin mo, ang tunay na issue ay impeachment laban kay BP Sara. At ito, mas malaking issue. 241 billion, sabi ni Speaker Alvarez. Ang dapat harapin ni Speaker Romualdez, ito ba ay maliit na issue kumpara sa impeachment ni BP Sara na mas maliit? Na halaga lamang? Tingin ko, may problema sa inyo. May problema, ha? Kasi di ba sabi ninyo, nung kayo ay nag-hearing diyan sa Congress, ini-hearing ninyo itong confidential pa ni BP Sara, sabi nyo, for the sake of transparency. Kaya ginagawa ninyo. Dapat paragutin si BP Sara sa kanyang mga maling gawain. Ay ngayon, ang nasasakdal ay ang speaker. Saldico. Ganun pala ang pananaw ninyo. Maliit lang pala na issue ito. Baliktad yata. Kaya tayo po ay hindi believe sa inyong katuwiran, sa inyong Swiss shot bilang congressman. Hindi tayo believe sapagkat ang gusto nyo lang pag-usapan ay ang issue ng kalaban ninyo. Pero yung issue laban sa inyo, ayaw nyo pag-usapan. Bakit? Bakit kaya? Tanong natin. Parang double standard. Hindi tama po ang inyong pag-question. Pag sinasabi ninyo, sabi mo, walang mali doon sa BICAM report.
Pero sabi ng mga kasamahan mo, may mali. Hindi dapat yun. Sabi ng mga ni Raul Manuel mismo, mali daw yun pero ikaw sabi mo walang mali. Ano ba talaga? O mga abogado, mga law expert, sinasabi mali yung ginawa ninyo. Itong si Amy Marcos, sinasabi mali ang ginawa ninyo. Sana kung tayo ay magpalusot, gumawa ng palusot, yung malalim naman, yung kapanipaniwala naman katwiran, hindi yung sasabihin nyo, bakit ngayon lang, bakit kayo nagsampa ng kaso? Ngayon. Diba? Ito mga kababayan ito kasing mga pangyayari na nitong lately, itong mga congressman na nagsipagpirma pabor sa impeachment, masasabi natin mayroong bad thing, mayroong good thing. Ano ba yung bad thing? Yung bad thing na sinasabi ko, yung pumirma sila na ang kanilang purpose ay para makakuha ng pondo. Para makakuha ng pondo. Okay? Ngayon, parang yung good faith sa kanilang pagkatao, wala. Okay? O sinasabi nila, kasi kailangan ng tulong ng mga kababayan nila Pero, yung mga constituents ninyo, napagbigyan nyo, pero ang kapalit naman, buong bansa ang magsasuffer sa ginawa ninyong desisyon. Diba? Pumirma kayo, pabor sa impeachment, siyempre mabibigyan kayo ng pondo. Sinasabi nyo, pantulong sa kababayan, constituents, sa kadistrito. Pero ang kapalit niya, buong bansa ang magsasuffer. Mas malaki ang epekto. Diba? Mas malaki ang epekto. Diba? Sabi kasi ng mga congressman, may mga lumalapit daw sa kanila na mga humingi ng tulong, mga dialysis. Pag wala daw sa maibigay, nahirapan sila. Ang tanong ko, ibig ba sabihin itong mga mambabatas humahawak ng pondo? Kung pagbabasihan ang kanilang mga argumento. Kasi sabi doon ng isang congressman doon sa Cagayan de Oro, may lumalapit doon sa kanya na humihingi 100. Mayroon daw lumalapit na nagda-dialysis. Di ba ang tamang proseso, pag mayroon lumapit sa'yo, gumawa ka ng referral, ibigay mo sa tao, at papuntahin mo sa DSWD. Di ba ganon? Tanong ko lang, ibig sabihin, humahawak ng pondo itong ating mamabatas. Kung pagbabasyan na kanilang pangangatwiran. Di ba? Di ba bawal yun? Di ba bawal humawak ng pondo itong mga mamabatas? Tanong natin. Ngayon, ito mga kababayan yung good thing naman na sinasabi ko, yung good thing kasi nga, dahil sa kanilang ginawa, na-expose po sila. Dahil sa kanilang mga pangangatwiran, na-expose sila na sila pala ay weak leader. Dahil wala silang magawang serbisyo kapag wala silang budget. Wala silang magawang paraan pag wala silang budget, kaya kapat sa patalim. Sunod-sunuran kay speaker para lang sa budget. Kasi pag walang budget,
Hindi, walang serbisyo. Ayan po ay palatandaan na weak na politiko. Taliwas, sa katuwiran naman ni Congressman Richard Gomez. Di ba? Ito yun, ulit ko ha. Sabi ni Richard Gomez, kahit maliit ang pondo niya, makakagawa siya ng quality services para sa mga tao. Yun ang leader, provider, kayang gumawa ng paraan in times of difficulties, challenges, kaya gumawa ng paraan. Ha? O si BP Sara, sabi niya, nung binawasan ng Congress ang kanyang pundo, sabi niya, tuloy ang trabaho nila. Gagawa at gagawa ng trabaho ng serbisyo kahit maliit ang pundo nila. Yan ang leader. Positive. Di ba? In times of crisis, kaya mong gumawa ng paraan, kaya mong mag-isip para masolusyonan ang problema. Parang ano yan eh. Parang sarili mo sa pamamahay mo. Halimbawa, may problema kayo sa finances. Wala kayong pera, may kailangan kayong gagastusan, wala kayong pera. Maghanap ka, magpo-provide ka. Para masolusyonan mga problema mo. Yan ang leader, provider. Di ba? Tuloy naalala ko itong si BBM, nung siya po tinanong patungkol sa budget, tinanong siya ng media, sabi ng media, ano ang kanyang gagawin, ano ang kanyang contingency kapag dineclare ng Supreme Court na illegal itong 2025 budget. Sabi ni BBM, shutdown everything. Ano katwiran yun? Shutdown everything. Ibig sabihin, ititigil mo ang serbisyo ng bansa. Ang pagpatakbo ng bansa. Ipapapatigil ni BBM kapag dineclare na Supreme Court na illegal itong 2025 budget. Yan po ang ganyang sagot ng isang leader. Yan po ay sinyales na pagiging weak na leader. Sa halip, sasabihin niya dapat, bahala na. Gagawa tayo ng paraan. Kakayanin natin. Di ba dapat ganun? Mag-iisip ka bilang leader. At yung tamang paraan na sagot doon sa kung sakaling i-declare sa Supreme Court na illegal itong 2025 gaan na ito, yung budget na nakaraan, pwede yun. Reenacted, pwede yun. Legal yun pero sagot ni BBM, shutdown daw. Shutdown daw. Marahil, baka hindi na niya naisip o baka hindi niya alam na pwede pala yun. Kaya ano siya tinanong, sagot niya, yun agad. Shutdown. Yan po sinyalis na pagiging weak na leader. Yung ganyang pangangatiran. Kaya mabuti na lang, at least ngayon, alam na ng publiko na ito, mga politiko na ito ay weak leader. Ngayon, nasa sa inyo na. Kung pagbibigyan nyo pa ba ng pagkakataon para iboto nyo ulit, para maglingkod sa kabilang na pagiging weak leader nila, pagiging weak na politiko. Nasa inyo na, mga kababayan, ang pagpapasya. Di ba? Kasi kung walang budget, paano? Hindi natatakbo ang kanyang opisina. Di ba? Ganun po. Na-expose po sila. Na-expose sila.